Lagot, Karma, Kimbo na bigla kinasuhan na sa ombudsman. Yari ka! Marcoleta, kumanta na. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat ng Bayan. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Yes, ako po, itong akong nabasa, mga kabibig, na may isang post. Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga palang bigyan ng credits ang boses na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Kabibig. Syempre, suportahan nyo din ang kanyang YouTube channel, ang kanyang mga social media platform. Syempre, tuloy natin. Na kung saan ay kinasuhan sa ombudsman itong si Representative Estela Kimbo. Ay, naku ha! Ayay, kinakarma na nga ba ang nangyayari ngayon? Ba't pumalakpak? Ibig sabihin gusto? Parang madaming gusto na Yari ka! Ika nga kung ano ang kasalanan na iyong ginagawa ay siya mo ding pagbabayaran kahit ikay magtago. Naku po, bakit nga ba kinasuhan si Estela Kimbo? Ano ang maging hatol ng ombudsman kay Estela Kimbo? Naku, at ito pa kabibig ha, ayon sa asawa ni Estela Kimbo na tatakbong representative. Di ba si Estela Kimbo tatakbong mayor daw? So hindi tatapusin ni Estela Kimbo ang kanyang term as congressman kasi tatakbo siyang mayor. Yung asawa niya Magme-mayor na lang no? Masyadong toxic ngayon sa Congress. Magbe-mayor na lang ako. Masyado ako na-hot-seat dyan. Kung ano-ano nakikita nila sa akin, parang ganun. No? niya ay tatakbong congressman din. So para daw for political, ang tawag dito, survival daw. Ito pala ang chika kabibig. No. Gustong burahin ng kalaban sa politika ang mga Kimbo. Naku po! Para yatang bumabalik na ang tinatawag na karma sa mga Kimbo. Ay, hindi naman ganun kabibig. Baka ganun talaga ang laro ng politika ngayon. Oy! Sabi ng ibang netizen, ito na ang hinihintay ng maraming tao na kung saan ay matingnan ang lifestyle ni Estela Kimbo. Kaya nga may nagkaso sa kanya sa ombudsman. Yun ang nangyayari ngayon, di ba? Nakita nga yung lifestyle, di ba? Yung mga mamahalin na gamit niya na inilabas, di ba? Biglang nag-leak din yung mga litrato na yun. Di ba? Kasi hindi biro-biro yung nakikita nating mga presyo. Di ba? Mga milyon, mantakin mo, baglang milyon. Sana all, no? Ako, gumastos ako ng ganun sa isang bag, parang pag magbigay ko na lang yan sa mga tao, di ba? Kaysa ganyan. Kasi ikaw bibili ka ng isang bag, alam natin, hilig mo. Ano ba? Mahilig ako sa bag eh, di ba? Pero hindi, nasa public service ka eh. Di ba? Kahit anong nagiging galaw mo dyan is pwedeng mamonitor. Pwedeng makita, pwedeng lumabas. Di ba? Kaya dapat nag-iingat pa rin. Kasi yung iba, nakikita syempre, nakakatukso talaga. Kaya nga ang daming gusto tumakbo dyan eh, ng mga kusino-sino dyan sa politika. Ang daming gustong mag-umupo, di ba? Kunwari magsiservisyo. Diba? Kung ano-ano yung mga pinagsasasabi na ika-aalma ng mga Pilipino para maniwala sa kanila. Pero ang talagang totoong hidden agenda, masakit mang isipin. Siyempre, alam nila, easy money din. Paharapin kaya ito na Estela Kimbo? Ito kabibigha, isi-share ko sa inyo. May nakita akong post ni Tio Moreno. Moreno. I-follow niyo po si Tio Moreno sa kanyang Facebook fan page. Ayan. Marami kang makikita at malalaman ng mga importante na parang hindi ka maging mangmang. Ito kabibig, Ito ang post ni Tio Moreno. Ito, I'm glad to see ordinary citizens filing complaints with the Office of the Ombudsman
challenging the extravagant lifestyles of members of the House of Representatives. Ito na ang hinihintay ng maraming tao na sana mabusisi, makita kung anong klaseng buhay meron sila. Dapat Yan, tama yan, no? Hindi lang si VP Sara kasi talagang grabe yung ginagawa nilang pagsasalita kay VP Sara. 'Di ba na sinasabi nila si VP Sara ay magnanakaw, parang ganyan. Kahit wala silang pinipinpoint na ganun, pero parang ganun na din ang lumalabas. 'Di ba? Kailangan, kung gusto nyo maging transparent, syempre, bago ka magbintang sa kapwa mo, kailangan maging malinis muna yung sarili mo. Kasi ang hirap no nagsasalita ka lang hindi maganda o nagbibintang o nag-aakusa ka sa isang tao, pero alam mo sa sarili mo na meron kang dumi. Merong masisilip sa'yo. Mas maganda, bago ka gumanon sa isang tao, siguraduhin mo munang malinis yung sarili mo. Kasi kapag nakita ng mga tao na ganyan, na meron ka rin pala, di ba? Mas masakit ang balik niyan. Di ba? Kaya minsan, kung alam mo sa sarili mo na meron akong dumi, hindi nila ako makikisalo dyan, hindi nila ako magsasalita. Kasi once na magsalita ka, makaka-apekto sa iyan, lalong-lalo na Duterte yung binabangga nyo. Siyempre, imposible namang hindi ipagtanggol yan ng mga tao na sumusuporta sa kanila. Imposibleng hindi din naman kumilos yung mga tao na sumusuporta sa kanila para may makita doon sa mga tao na nagbibintang kay VP Sara. No, meron din pala kayong ginagawang hindi maganda. Ano yan? Gaya ng lumabas ngayon. Gaya ng nakikita ngayon sa inyo. 'Di ba? Yung mga lifestyle nyo. Kasi syempre, nagtataka naman yung taong bayan, hindi naman natin masisisi kung bakit nagkakaganon ang isip sa inyo. Kasi nga, syempre, bilang public servant, hindi naman ganon kalakihan ng sweldo. 'Di ba? Pagpalagay natin malaki. Sige, malaki para sa inyo. Pero yung ganoon na parang sumusweldo ka ng 3 milyon isang araw. Napaka-imposible naman yun, di ba? Siyempre doon lang, no, sa mga lumabas na gamit, mga mamahalin. Diba? Mga mamahaling gamit. Doon pa lang mapapag-isip ka na. O parang kung magtapon naman ng pera to, parang napakasimple lang. Di ba? Parang ganun-ganun lang. Bibili ka ng gantong presyo. Siyempre magtataka sila ng ganyan. 'Di ba? Kung saan kinukuha nito, ganito. Hindi sa akin ang gagaling 'yon, ha, madam. Mamaya isipin mo, no? Kami napapagtanong lamang, 'di ba? Kung bakit nagkakaganyan ang parang big time. O magpalagay natin, malay mo, mayaman ang angkan nyo, 'di ba? Sundero. Pero ewan ko. Tuloy mo na nga lang, kabibig. sana kung politiko ka dapat mamumuhay ka ng simple. Pero nakikita ng mga tao na ang yayaman pala. The first complaint was against Stella Kimbo. Kaya talaga kabibig. Ang daming gustong tumakbo talaga sa politika. Kahit nga si Raulo tumatakbo sa politika. Diba ang daming nagpapay ng COC noon. Tumatakbong senador, di ba? Parang may mga buang-buang, parang mga baliw-baliw na. Di ba? Gusto nila tumakbo sa politika. Kasi babaguhin daw nila ang Pilipinas. Pero sa totoo lang, alam naman natin kung bakit sila tumatakbo. Para makaahon ka sa buhay mo, parang gano'n. Kaya ako di ako nagpapaniwala sa mga gano'n, yung mga parang bubuang-buang na tumatakbo. Di ba? And I hope this momentum continues, reaching others like Benny Abante and beyond. Ito pala, Office of the Ombudsman Public Assistance and Corruption Prevention Office. Last October 1 pala ito inihain at na-reserve. First endorsement, September 25, 2024. Respectfully referred to Miss Caroline De Leon, OIC, Central Records Division, Office of the Ombudsman, with the email of blank relative to her complaint against Representative Stella Kimbo, a member of the House of Representatives, for the alleged extravagant lifestyle, details of which are stated herein, for evaluation and appropriate action. Nako! Paano na yan, mga kabibig? Yari ka! Ang ordinaryong citizen na ang naghain ng anong tawag ito? Ang kaso. Ordinary citizen lang, Kita mo? Talagang kapag ang karma bumabalik sa'yo, kita mo lahat ng bumatikos kay VP Sara. Lahat ng tumitirya kay VP Sara, binabalikan ng karma. Kaya nga parang bayaan mo ng ang tadhana ang kumilo sa inyo.
Wala nang galaw na ginagawa sa kanila si VP Sara. Kaya parang relaxing lang si VP Sara eh. Kasi parang pag-relax ka, kung inosente naman ako eh, wala naman akong ginagawa, bahala kayong magtatatanong sa akin, ma-stress kayo magtatatanong. Diba? Kayo, stress na kayo kakatanong sa kanya, inis na kayo kasi hindi niya sinasagot eh. Siyempre, bakit niya naman sasagutin? Eh, sinasagot na nga ng COA yung gusto niyong malaman. Diba? Ba't sa bibig niya pa kailangan manggaling? O kaya, nai-stress kayo sa kanya. Ini-stress niya naman kayo. Diba? Nagpapa-stress naman kayo. Diba? So, sa ginagawa niyong yan, bumabalik ngayon yung karma. Masama mang sabihin sa inyo yung ganyan. Pero parang ganyan yung nangyayari. 'Di ba? Yung tipong alam mong isang taong malinis, 'di ba? Hinusgahan nyo. 'Di ba? Pinako nyo sa krus. Gusto nyo ipako, pinako. Kita nyo yung mga gumawa noon. 'Di ba? Lahat sila kinarma. Parang ganito rin yung nangyayari ngayon sa inyo. Kayo naman ngayon ang hinuhukay. So parang iisipin na, ano ngayon ang pakiramdam nyo sa ginagawa nyo kay VP Sara dati? Ano yung nararamdaman nyo? 'Di ba? A member of a House of Representative for the alleged extravagant lifestyle. Ang yaman kasi ni Kimbo, may sariling sasakyan at ang hindi lang simple na sasakyan, yung pang-artista at ang marami mga borloloys, ang yayaman. Ito pa ito ang sinasabi ng mga netizen. What if lahat tayo mag-file ng complaint against those magpabongga sa buhay ng mga mababatas? Pwede ba yon? May susunod pa. Nandito lang kami para sumuporta sa iyong advokasya. Ayun, dapat talaga, lahat kayo, 'di ba? Lahat ay malaman ng inyong lifestyle. Yun nga yung lifestyle check. 'Di ba? Kasi kayo ang sa Congress, mahilig sila sa transparent na salita. Kailangan bago nyo ipakita ang pagiging transparent nyo, 'di ba? Kailangan ipakita nyo muna ang sarili nyo, kung anong meron kayo. Bago kayo magsalita ng hindi maganda sa mga taong aakusahan ninyo. Para kahit magsalita kayo ng hindi maganda o mag-akusa kayo ng mag-akusa, at least alam niyo sa sarili niyo, malinis kayo. Pa, binenta ang dignidad at prinsipyo para sa kayamanang nauubos ang nasira din naman. Gaba na lang. Agoy, Madam Chair. Lifestyle check na yan. Go, go, go para masampulan tong mga nangungulimbat sa kaba ng bayan. Love it. Yan ang mga komento ng mga ilang netizen. Ang Dahil tunay sa ginagawa nilang yan, nasisira sila eh, no? na leader ay hindi natitinag. Go Stella. Stella strong. Hashtag laban lang. So meron din mga lumalaban kay Stella Kimbo. Zaldico ang isusunod conflict of interest, delikadesa. Yan Sana magising ng mga taga Marikina na iniupo nila ang kongresista. Umuunlad siya, pero ang Marikina lubog di lang sa baha kundi sa utang. Yan ang mga komento ng mga iilang netizen, mga kabibig. Grabe, as in Naku, paano yung tatakbo kang mayor kung mga mismong taga Marikina ay nararamdaman na talagang medyo hindi na gusto ang nagiging pamamalakad mo? Naku. Kasi alam nyo eto lang masasabi ko. Baka isipin nyo, dahil sa mga paninira nyo sa amin, dahil sa mga ganito, kayo mga vlogger, hindi po ganun yun. Ako, hindi ako naninira, sinasabi ko lang kung ano yung nadidinig ko, nagbibigay lang ako ng suggestion sa sarili ko, di ba? Kung ano yung nasa puso ko, yung sinasabi ko. Pero alam nyo, kayo mismo ang sumira sa sarili ninyo. Dahil sa ginagawa nyo, hindi kayo nag-iingat. 'Di ba? Sinasabi ko nga, nasa public service kayo. 'Di ba? Kailangan lahat ng galaw nyo, pino. 'Di ba? Kailangan kasi kung serbisyo lang eh. Mas patunayan nyo sa mga tao na simple kayo. Mas patunayan nyo sa tao na mas marami akong magagawa sa inyo. 'Di ba? Kaysa yung ganyan. Kaso nga lang, hindi nyo pinapatunayan sa mga tao eh. Pag nanalo kayo, wala na. Ganyan na lang. 'Di ba? Yung mga pangako nyo is kinakalimutan na. Although, pagpalagay natin, may mga nagagawa kayong ibang pangako nyo siguro, pero iba pa rin na yung purong pangakong sinasabi nyo ay maibibigay nyo sa kanila. So, yung mga ganyan na mga naglilik na nalalaman sa inyo na meron kayong mga ganyang lifestyle, 'di ba? Hindi kasi kayo nag-iingat. Diba?
Kaya ako mas gusto ko bumoto sa mga taong simple lang eh. Hindi yung magarbo yung itsura. 'Di ba? Kasi kapag magarbo ang itsura, hindi yun sanay sa mga simple lang. 'Di ba? Eh lalong-lalo na yan, alam natin sa gobyerno, ang daming pera dyan. Kung ikaw nasanay ka sa magarbong buhay, 'di ba? Eh talagang kahit na 10 Jollibee makakabili ka. Shock ako na meron na palang ordinaryong citizen ang nag-file sa ombudsman para patingnan ang lifestyle ni Estela Kimbo. Nako. Hindi lang si Estela Kimbo, baka meron pang susunod na mga ordinary citizens. O, ordinaryo lang yan, ha? Hindi kasi kung aasahan mo na ganyan lumabas yung ganyan na lifestyle ni Kimbo, hindi mo na aasahan dyan na mismong nasa gobyerno yung magla-lifestyle sa kayo, magre-reklamo sa kanya. Siyempre, ropa-ropa. Kaya, aasa ka na lang talaga sa mga tao. No? Yung taong bayan talaga. Eh, pwede pala yung ganun. Aba? Napatingnan itong mga kongresistang ito. Nako po! Nako po! Ay, nako. Kalerki naman yung mangyayari. Ang daming mga tawag dito, mga kongresista, Nako. mga matatakot na mahanap kung ano ang mga kayamanan nilang So, kahit na ikaw, simpleng citizen lang, pwede mong paimbestigahan, no? Magreklamo ka lang sa ombudsman. Imbestigahan ko tong ganito. Masyadong mayaman. Nakita ko kahapon, bumili na ng pandesal, naka-Porsche pa. Tinatago. Nako po! Yun nga ang tinatawag natin. Maging simple ka lang. Yan. Simple but terrible. Oo, gaya ng mga Duterte, di ba, napakasimple lang. Kaya nga yung sinasabing sila, magdanakaw sila, corrupt yung binibintang sa kanila. Wala akong makitang katibayan eh. Parang antibay naman magtago ng mga Duterte ng kayamanang kinurakot nila kasi sinasabing na hanggang ngayon hindi nila pinapakinabangan, no? 'Di ba? Nakita natin napakasimple pa rin ng buhay nila. Oh, hindi mo nakikita ng kaalwalan, 'di ba? Nag-file na former Marikina Representative Miro has filed his COC instead of his wife. Incumbent Marikina 2nd District Representative Stella Siya yung magtutuloy, no, yung asawa. Ikaw yung magtutuloy ng stress ni Tim. Kimbo, she's set to file her COC to run as mayor ngayong araw na to. So si Kimbo, tatakbo na Iwas pusoy. siyang mayor. Yung asawa niya maging representative. So, parang nagbali-bali na, paikot-ikot lang sila, no? Ano kaya ang naging rason nila? Rason nila is para ma-maintain ang kailang political, powerful. Ay! Ito pa, diba? Meron ako nakitang video dito kung bakit parang hindi natin at Senado. Yan ang sinabi ni Sasurgando Saso. Diba? O, ito pa. Ito pa, kabibig, ha? Para naman magkaalaman. Oy, ito pa. Para may point ba yung gustong magkaso? Magsampa ng ombudsman, Ito, ha? Kinig tayo kay Sasurgando Saso. Ayan. Si Madam Sas. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. About yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At dapat ay pag-usapan din ang ibang pondo ng taong bayan na walang liquidation with resibo. Uulitin po natin. Kailangan pong pag-usapan ang pera ng taong bayan na napupunta sa kahadiyero o bulsa ng bawat isang senador o kongresista dahil hindi po natin alam kung paano nila ito kinagastos dahil wala po silang individual COA audit, wala po silang liquidation with resibo, ang meron po sila ay liquidation by certification. Yun, kailangan talaga yun. Diba? Kung may gagawin kang isang proyekto, ngayon, kung nagawa mo na gamit ang pera ng taong bayan, kailangan meron kang ipakita na resibo. Diba? Yung iba kasi parang takot na takot magpakita. Kapag sinisita, nasaan na yung resibo niya, nagagalit sila. Ipakulong natin to kasi tinatanong ako kung nasaan yung resibo eh. Hindi ka pwedeng bumili sa mga establishmento. Diba? Hindi sila pwedeng magbenta. No? Kapag wala silang ibibigay na resibo sa mga customer. No? Nakatibayan na bumili ka.
So may ipapakita ka sa nanay mo, Nay, bumili ako sa department store. Ito. Huwag niyo akong paluin. Ginamit ko yung pera niyo dito. Bumili ako ng libro. Di ba? Kailangan talaga is maipapakita kayong resibo. Kasi alam nyo kung bakit. Importante yan kasi pera ng taong bayan ang ginagamit nyo. Pwera na lang kung sa sarili nyong bulsa, manggagaling yung gagamitin nyo sa proyekto nyo. Walang problema yon. Walang pakialam ang taong bayan doon. At saka mas maganda siguro, kung bago magbigay ng budget, is meron ng proyekto. Diba? Meron ng proyekto, bago bigyan ng budget, may gagawin na. Hindi yung parang pinaplano pa lang. Tapos, hihingi ka kagad ng budget, plano pa lang. Diba? Mas maganda yung, eto yung proyektong gagawin ko. Diba? So, pag-aaralan niyan, bubusisiin kung makakatulong talaga sa mga tao. No? Sa bansa natin. Ngayon, kapag nakita nila, no, ito yung makakatulong talaga sa mga tao sa bansa natin, o bigyan natin ng pondo to. At kapag nagawa yun, saka mo ipakita yung resibo. Yun yung katapatan. 'Di ba? Kasi kapag ikaw ay nasa gobyerno, kung ikaw ay nasa public service, no, ang importante diyan na ipakita mo ang katapatan mo sa taong bayan. Hindi diyan sa mga kasama mo. 'Di ba? Mas nagugustuhan ng taong bayan na binibigyan mo sila ng importansya, sa kanila ka nagiging tapat, sa kanila mo pinapakita ang bawat gastos mo, ang bawat ginagawa mo, pinapatunayan mo sa kanila. At kapag ginagawa mo yon, for sure, kahit tumakbo ka ng paulit-ulit sa kahit na anong posisyon, malamang manalo ka. Kasi ang tiwala ng taong bayan sa'yo ay napakataas. Ang respeto nila sa'yo ay lalong tataas. Ganun yun. Ibig sabihin po niya ay ibibigay ang pera kay congressman or kay senator at ang gagawin lamang nila ay certification na ito ay ginastos sa kanilang MOOE. Certification no? Para sa kaalaman niyo pong lahat kung gaano po kalaki ang pera na ito na walang liquidation with resibo sa 2023 budget lamang po ng Senado, meron po silang about 3 billion. 3 billion. Billion, no? Kala mo pera nila no? Okay, yan po ay liquidation by certification at hindi liquidation by resibo. Laki, no? Ang Kongreso naman po, ang mababang kapulungan for 2023 ay meron Tayo nga, hirap na hirap tayo kumita na 1,000. 13.13 billion MOOE for 2023. Again, yung 13 billion na yan, mga taxpayers, mga OFWs, ang 13 billion po na yan ay walang liquidation with resibo. Yan po ay liquidation by certification. So, ibig sabihin po, mga kababayan, sa 2023 lang, 18 billion, 18 billion ang walang liquidation with resibo. Nako! Nako, Ano yan? ginagago pala na tayo nito mga kabibig. As in, super shock ako. Grabe, no? Kumukuha ka ng pera pero walang resibo. Wala kang resibong binibigay. No? Parang pwede kang kumuha ng kumuha. Wala ko yung pakialam. Walang resibo kung ilalabas dyan. Gastos lang ako ng gastos. 'Di ba? Kaya talaga sarap maging politiko. Mga katunay, takbo kaya ako. Mga katunay, isang bira lang, suporta. Pag ako nagtatanong sa inyo, walang nagko-comment sa inyo. Sabihin ko, tumakbo ka, BT. Suportahan ka namin, walang ganun minsan nagtatampo ko sa inyo. Pero iba gagawin ko. Mangungurakot ako, pero ibibigay ko sa inyo. Mga kababayan, ito, gagawa ko ng proyekto. O, pag nabigay na sa kanyang pondo, pamimigay ko lahat sa inyo. Nagpapalaagaw ako ng pera. Sa information ni Sasurgando Sasot at yung previous video liquidation by certification by liquidation liquidation by certification lang pala. So kung makabosis sila kay VP Sara, parang Yo, ang parang linis napakatino, nyo. no? Napakatino. Si VP Sara nga malinis ako, kayo kaya
Malinis kaya kayo sa COA? Yung pera-pera nyo? Diba? Every year may budget kayo at meron ba kayong programa? Pwede Sana man pala all. certify na gumawa ng building tapos pirma ka lang, okay na. Certify na nagbigay ng donasyon sa paaralan, ganito, ganyan, pirma ka lang. Certify na nagpalugaw ka. Certify na nagbigay ka ng school supplies. Certify na namigay ka ng ayuda, pirma ka lang. After that, tapos Walang na. hirap. So, paano liquidate ng COA? Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Banat ng Bayan at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Kabibig. Ayan mga katunay, kayo nung masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.